Samantala, hinamon naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang International Criminal Court na madaliin na ang investigasyon sa madugong war on drugs ng kanyang administrasyon bago raw siya mamatay. Sa pagdalo sa hearing ng Kamara, nagkainitan na rin si Duterte at Gabriela Representative Arlene Brosas. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Any expectation sa Quadcom hearing, sir? Fairness. Patas na pagdinig ayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang inaasahan sa unang pagdalo sa House hearing ukol sa madugong war on drugs ng kanyang administrasyon. Pero buena mano pa lang, nagkainitan na ng tanungin ni Makabayan Gabriela Representative Arlene Brosas si Duterte kung ang war on drugs ay ibinase sa kalakaran sa Davao. Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Do not control my answer, Your Honor. This is not an inquisition. This is a democratic process of investigation. Napakinggan rin ni Duterte ang pahayag ng mga naiwang pamilya ng mga biktima ng war on drugs. Kung hindi rin po, sana po, naging batas ni Mr. President po, ang pagpatay na walang makukulong, sana po wala pong maraming namatay na ganitong inosenteng mga bata po. Muling inako ng dating Pangulo ang responsibilidad sa kinalabasan ng police operations, legal man o hindi, sa anti-drug campaign. Akin na akin yun. Ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila illegal or legal, akin yun. Thank you, Mr. Chair. I take full responsibility for it. Hinamon ng dating Pangulo ang International Criminal Court na apurahin na ang investigasyon. This issue has been left hanging for so many years. Matagal man, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na magpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Tinanong ang Pangulo kung siya rin ba ang may responsibilidad sa mga inosenteng napatay sa war on drugs. Mr. President, yung 21 na bata po ba na namatay is resulta po ng collateral damage? May collateral damage na tama, akin yan. Bakit po? Ang bala hindi naman namimili yan eh. I assume full responsibility for it. Sa labas naman ng batasang pambansa, kaliwat kanan ang protesta. Hindi lang mga grupong tutol sa extrajudicial killings, may mga grupong makaduterte rin sa pangunguna pa ng dating Executive Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos. Yes, because you and I, we also have our own personal war on drugs. Hindi tayo kukuha ng kasambahay na adik. Hindi ka kukuha ng driver ng iyong mga anak na adik. Kinastigo naman ng grupong bayan ang dating Pangulo. Huwag nang gawing drama, ang daming palusot itong pagharap sa Kongreso. Hindi nakakatawa itong ginagawa niya dahil ang patayan hindi nakakatawa. Una nang sinabi ng Administrasyong Marcos Jr. na hindi nito hahadlangan ang ICC sa pangangalap ng testimonya kaugnay sa Duterte War on Drugs. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.